Being humble, yung kagandahan na itutulot nito, yung benepisyo ng pagiging mababa. Kasi magkakasalungan po yan eh. Sabi po ng Biblia, ang nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon at ang nagpapakataas ng mga binababa ng Panginoon. So kung matalinong pag-isip sa matalinong pagdidesisyon, pipiliin po natin yung pagpapakumbaba para tayo po iangat. No? Yan po yung, kung usapang logic, kailangan mag-isip ng malalim. Hindi mo kailangan maging henyo para makapili ka ng tama. No? Kahit siguro yung grade 5, grade 6, pag sinabi mo yung ganyang mga pagpipilian, kung ito ay dalawang option, for sure, pipiliin po niya yung alam niyang makikinabang siya. That's the virtue. Yun po yung kabutihang may dudulot po na tinatawag nating humility. At, syempre po, basahin natin ang ating mga objective. Ano ba yung gusto nating makamit? Ano ba yung gusto nating makamtan sa araw na ito, sa ating pakikinig, sa ating pag-aaral? The objectives. So, meron po tayong dalawa. Number 1 is to understand the underlying principles of biblical humility. Meron kasing pagpapakumbaba sa worldly perspective. Yung bang para magmukha siyang inaapi. Nasa mga pelikula ganyan eh, yung mga kontrabida. Kunwari ako yung api. Para yung kampi ba, yung makakuha ka ng kasangga. No? Simpatya. Magpapakumbaba ka sa harapan ng tao. That's worldly perspective. But in biblical perspective, ang pagpapakumbaba ay talagang pagpapakumbaba. Amen. Amen. At ang objective po natin dyan is to understand yung underlying, yung pundasyon, yung batayan at tinatawag nating mga biblical humility. So pag-usapan po natin ay patungkol sa mga biblical na uri po ng pagpapakumbaba. Hindi sa makamundong pagpapakumbaba. Katulad po na napapanood natin sa mga teleserye. Kung nanonood po kayo ng teleserye. Amen. Pangalawa, to internalize and develop the virtues and values of the attitude of humility. To internalize, kapag pumikit ka, tapos inisip mo yung kung ano yung naunawaan mo, nagre-reflect ka doon sa anumang naintindihan mo sa ating paksa. Thus, internalization. Tinitingnan mo yung sarili mo doon sa napakinggan mo. Para kung maharap sa salamin, si Kuya Carlos. Para kung maharap sa salamin, ano yung itsura mo, ano yung kalagayan mo sa harapan ng mga naintindihan mo, napakinggan mo, naunawaan mo, natanggap mo. Ano yung magiging hakbang mo, ano yung magiging reaction mo, yung response mo sa kung ano man yung naintindihan mo, napakinggan mo. So that's internalization. And of course, to develop. May action. Hindi mo lang inisip, kailangan mo ring hakbangan. Hindi mo lang tinanggap, kailangan mo ring aksyonan. So meron niyang tinatawag po natin na application. So kaya ka magde-develop eh. Kailangan mong gumawa, kailangan mong magplano, kailangan mong hakbangan kung ano man yung tinanggap mo sa araw na ito. Let's proceed sa introduction. In a secular or worldly perspective, conquest and humility are two opposing words which cannot go together. For one, the worldly view of conquest means using power, strength, violence, strategies, and logistics to win the war against the enemy. Yung conquest meaning, kailangan mong magtagumpay, kailangan mong makuggob, kailangan mong manalo sa laban. And for you to win, you need to use violence. For you to win, you need to use your power, your strength. Sa world view po yan, sa worldly perspective po yan. Ang nananalo po sa world war, yung malalakas. Matatalo ng China kung sino man yung mas mahina sa kanila. Yan po yung usaping conquest. Para ma-conquer mo ang isang bansa, kailangan powerful ka. Kailangan marami kang strategies. No? Ang isang strategiya po ng China, pinaparada po nila yung kanilang mga super weapons. Pagyayabang. Ipinagmamalaki nila. Ito ang aming kayang gawin. Ito ang kaya namin gamitin. Sinisindak na nila sa una pa lang. So, tinatakot na nila sa una pa lang. Kaya kahit walang mangyaring labanan, nananalo sila.
Kasi yung natatakot, hindi pa man nagsisimula ang laban, sumusuko na. Because of the visibility of the power and strength. Samahan mo pa yan ng yung pagiging violente nila. Ay, kung mahina ang loob mo, hindi ka lalaban. Diba? Pero hindi sa biblical war. Sa Amen. biblical war, tinalo ni David si Goliath. Amen. Amen. Sa biblical war, tinalo ng 300 sundalo ng Diyos yung libu-libong sundalo ng kaaway. Amen. That's, yung sinasabi po natin, ang nagpapakataas, binababa. Yung yabang nila, yung angas nila, ang ginawa, parang silang binuhusan ng malamig na tubig dahil sinamahan ng Diyos yung mga nagpapakumbaga. Amen. Yung kakaunti, yung limitado. No? Kaya nagtagumpay sila. So, yun yung sinasabi natin, opposing words po yan. Conquest and humility, pag pinagbangga mo yan, hindi yan pwedeng maghalo. Para yung tubig at langis. It seems like water and oil, pag pinagsama mo sa isang lalagyan, makikita mo yung separations nila. Amen. No, nangingibabaw yung isa, kumapailalim yung isa. Amen? Amen. And another reason is, in order to conquer, you have to subdue the enemy, either by killing them and causing them to rest, to surrender. In essence, one cannot conquer with an attitude of humility. He must be fierce, arrogant, and violent to conquer in a physical warfare. Para magtagumpay ka, dapat mabangis ka. Hindi pwedeng mababa ka, hindi pwedeng malamya-lamya ka, hindi pwedeng tinatawag na parang mahinhin ka. Kasi ang humility, katumbas ito ng pagiging mahinhin. Hindi makabasag pinggan. Diba? Pero kung ikaw ay brusko, arrogante, yabang ng dating, no? Kaya yung nakakasalubong mo medyo mababa sa'yo, ilang. And kung ang magiging batayan po natin ng pagtatagumpay is yung ganitong klase po ng attitude, hindi mananalo yung walang hindi mananalo yung malamya. Bakit? Pinapakitaan na siya ng kaya niyang gawin. But not in the biblical perspective. Praise God. Amen? Kasi sa biblical perspective, sa usapang pang Biblia, no, ang nagpapakumbaba, sila po yung talagang nagtatagumpay. I'll give you an example. Sa isang labanan o sa isang, sabihin natin, sports, palakasan. Kasi team building facilitator po ako, hindi nyo po na itatanong. Hindi ko po pinagmamayabang, pero matagal din po panahon na ako po ay naging facilitator sa team building sa amin din barangay. So hindi kalayuan, kaya kinuha yung opportunity na yun. At the same time, nag-share din po tayo ng gospel kapag meron silang retreat ng mga estudyante. So I grabbed that opportunity para at the same time makapagbahagi po tayo ng gospel sa mga estudyante. So lagi po namin sinasabi, kasi competition, team building competition, may mananalo, may matatata, may nananalo, may natatalo. But it's not the winning that matters most. Kasi kahit nanalo ka, kung natalo ka naman sa friendship, kasi ginilingan mo masyado di ba? Pinakita mo lahat yung lakas mo, yung effort mo, yung talino mo, ginamit mo lahat to win the game. Again, it's just a game. Pero sa team building, hindi lang po namin pinapakita yung ang galing nila, nanalo sila, palakpakan natin sila. Pero pinapalakpakan din namin lalo yung mga nagpatalo. Just to win the relationship. Kasi team building ito kailangan mabuo yung samahan nila. Hindi para lalo sila maghiwalay, magkamatak-watak. Sa team building, ang purpose po ng team building ng mga activities is para ma-build. Kaya building para mabuo yung team. Hindi para basagin, sirain, masakin yung grupo nila. So, higit po namin pinapasalamatan yung mga hindi nanalo. Kasi, lalo na kung sports sila, gawin nila yung friendship ng mga nanalo. Yung Amen. kagandahan ng pagpapakumbaba. Amen. Okay? So, ba't inipat? Meron niya nakabol kasi, kaya binulgin importante yun. But not so in spiritual conquest. No, it is the start opposite. So spiritual conquest, talagang kabaliktaran ng lahat. Opposite na opposite. Amen? Talagang hindi mo pwedeng paghaluin yung dalawa na yan. Ang mundo
at panglangit, hindi yan pwedeng magsama. Hindi yan pwedeng maging isa. Pwede na po. Ayan. Another one, spiritual conquest. There are two subjects to conquer. One is the spiritual enemy and the other are the victims of the spiritual enemies. The problem here is that the victims are so deceived and blinded that they are being used by the spiritual enemies to resist and fight against us. They resist being rescued from darkness because of spiritual blindness. Hindi ko na po nilagay ko yung verse po dyan. Pwede pong pa-next. Wala. So let me read the verse. Sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this world, ang Diyos ng sanlibutan ito, has blinded the minds, pinulag, tinakpan, no, kinubli ang paningin, ang kaisipan ng mga unbelievers to keep them from seeing the light. Para panatilihin silang hindi makita ang kaliwanagan. Amen. Kaya ang ganda ng kanta natin ganun, light of the world, you step down into darkness. This world is ruled, no? Pinamumunuan po ng kaaway. Kaya nga, ang mundong ito, bagamat may araw, ay mundo ng kadiliman. Especially to those na hindi pa nakakakita, hindi pa nakita na silayan ang kaliwanagan ng Panginoon. No? Ang Panginoon ang ilaw ng sanlibutan. Amen. At tayo ang maliliit na ilaw ng sanlibutan. Amen. Bagamat may kadiliman, dahil sa munding liwanag na taglay ng bawat isa, ang pinagsama-samang liwanag po yan. Pag pinatay mo yung isa, still, there's a light. Medyo hindi nga lang ganito kaliwanag. Pag binuksan mo pa yung ilaw dyan, mas lumiliwanag. Pag binuksan pa yung ilaw, mas lumiliwanag. What if, kung lahat ng ilaw po natin, pinagsabay-sabay po, ay kaliwanag po, di ba? Amen. Di po ba? Para tayong Meralco. Liwanag ang buhay. Amen. Pero kung ang ilaw po natin ay patay, lalong hindi makikita. Binulag na nga ng kaaway eh. Blinded na nga sila eh. Tapos hindi pa natin pagliliwanagin. Dahil lalong wala silang makikitang liwanag sa mundo ito. Amen. Tuloy mo lang po yung verse. First, ulitin ko na lang para mas buo. The God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Grabe, ang kaaway po, ito ang strategiya. Ito ang kanyang taktika. Hindi niya magawang takpan ang liwanag ng Panginoon, kaya ang tatakpan na lang niya ay yung kaisipan ng mga tao. Hindi niya may kukubli ang kaningningan at kalalatian ng ating Panginoon Jesus. Kaya ang tatakpan na lang niya ay yung spiritual eyes ng bawat mga unbelievers. Praise God na unveil na yung eyes of faith mo. Amen. Amen. Na-unveil na, natanggal na yung takip sa iyong paningin para makita mo ang kalalatian, kaningningan ng ating Panginoon sa Kristo na siyang kawalis, imahe ng ating Diyos Ama. Amen. Next po. Yeah, so they need to understand that we are not fighting against them. Ito po yung mahirap eh. Nagbagong buhay ka, akala nila nagbago ka na sa kanila. Na-experience po ba natin yun? Yung mga talagang na-transform na yung buhay, tapos pagbalik mo sa pamilya mo, pagbalik mo sa tropa mo, iba ka na. Tapos, ikaw pa yung parang ikaw pa yung OP, out of place. Tapos sila pa yung magtatampo, bago ka na. Huwag mo i-deny, talagang nagbago ka. At magandang sinyalos po yun na talagang nagbago ka. Kasi kung nakilala mo ang liwanag, tapos pagdating mo sa kanya parang walang nangyari, that's the problem. May problema po doon. Maganda po yun, kahit iwasan ka nila, maganda yun. Magandang sinyalis po yun. Ibig sabihin, umepekto sa'yo. Amen. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa lumabago ng buhay natin. Hallelujah. And we need to show no mercy. Grabe, no? For the spiritual enemies. For the spiritual enemies. Hindi sa kanila. Hindi sa mga mahal natin sa buhay. Hindi sa mga dati nating mga kasama, no? Fellow men. Hindi sa ating mga families and friends. No? Yung no mercy po dyan, sa gawa ng kaaway. Siya, hindi po siya naawa.
dapat ganito rin po tayo sa Kanya. No, yurakan, bitbikin, talagang durugin. No? But compassion for the victims. Habang at awa po sa ating pong mga win-win sa battle po dito. Amen. Sabi niya, it's a difficult warring din. Totoo po yan. Difficult but not Impossible. ulit. Difficult but not So Impossible. come on, tell your neighbor, our warfare. Our warfare. Kasi po, may neighbor po kayo. Yung katabi niyo po, yun po yung neighbor po niyo. Ha? Kasi sabihin po sa kanya, our warfare. Our warfare is difficult, Not impossible. but not impossible. Mahihirapan ka pero posible. Amen. It could be difficult for now. Pero kung lalaban ka na may kasama ka, Praise God. mas nagiging posible. For God, nothing is Praise impossible. God. Amen. So we need to be wise as a serpent but gentle as doves. Amen. Even among His servants, no? So He gave us the antidote against pride. That is the self-denial. Amen. So kailangan nating maging mababa to the point na dinideny mo yung sarili mo. Lilimutin mo talaga ang sarili mo. Forget about it. Forget about your emotion. Forget about your thoughts. Forget about your ego. Forget about anything, pati gunting, about you. Amen? And Amen. start thinking about for the glory of God. Amen. Ay, the need for humility. Bakit natin kailangan ng humility? Why humility is essential? Or bakit nga ba kailangan natin ito? So humility means recognition of self in relation to God. So ang pagpapakumbaba is kinikilala mo ang sarili mo hindi sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos. Kasi kung sa harapan ng tao, pag mas mababa sa iyo yung tao, nagiging ataas ka. Uy, kaya ko to. Oh, ayos. Diba? The way you approach sa Kanya, parang dahil nakita mo mas mababa siya sa'yo, nagde-develop ka ngayon ng authority. But not sa harapan ng Diyos. Kapag umarap ka sa Diyos, makikita mo yung ugnayan mo sa Kanya, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Doon nagsisimula kang lumuhod. Doon nagsisimula kang bumaba. Amen. Kung sa harapan ng Diyos, titignan po natin ang sarili natin, maraming masahan po tayo. Lahat ng ginagawa mo, filthy rags po yan. Amen. Lahat ng mabuti, lahat ng magandang gagawin mo, kahit maganda pa yung motibo mo, no, but labas sa relasyon o ugnayan mo sa Panginoon, that's nothing. Amen. Amen? But if you recognize yourself in the eyes of God, then you will realize, walang-wala pala ako sa harapan ng Diyos. Amen. Walang-wala tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Pinulot lang tayo, dinampot lang tayo sa putikan. Amen. Hinango lang niya tayo sa karumihan. Yung tayo sa harapan niya. Kaya wala tayong may pagmamayabang sa Panginoon dahil ultimo yung faith na meron ka is a gift from God. Amen. Amen. Sumampalataya ka hindi dahil ginusto mo sa sarili mo. No, you believe in God because that faith of the salvation, saving faith comes from the Lord Himself. So Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Amen. So we are saved by grace through faith. Amen. And that is not, it's not from Not ourselves. through our works. It is a gift. Ang pananampalataya mo, regalo din po yan ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi we are dead. No, sa kasalanan, patay po tayo. Ang patay po ba kayang magkamot? Wala siyang magagawa, patay nga eh. So sa harapan ng Diyos tayo ay patay. And for you to believe in God, kailangan mo niyang ilagay ng Diyos ang pananampalataya niya para makapag-response ka sa Kanya. Amen. Your faith is a gift from God. Amen. Kaya pag haharap ka sa Diyos, makikita mo yung sarili mo napakababa. Thank you Lord. Binigyan mo kami ng pananampalataya to response doon sa gospel na ipiniresent sa atin ng mga mag-present ng gospel. So, it demonstrates an attitude of lowliness, meekness, and self-abasement. In spiritual conquest, Jesus Christ had conquered the spiritual enemies at the cross 2,000 years ago by the redeeming power of His blood. He conquered them all by His humility. Imagine from heaven to earth, Amen. napakalaki kapag pakumbabaan ang ginawa ng Panginoon. And that is what we call
a great example of humility. From divinity to humanity. Amen. From riches to rag. Ganong kababa ang ibinaba ng Panginoon just to show the world ano ang benepisyo ng pagiging humble. Amen. That is the virtue of humility. Kung di nagpakumbaba ang Diyos, ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. Amen. Kung hindi nagpakababa ang Panginoon, wala ho tayong buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Unang ipinakita, ipinamalas ang Panginoon, no, yung kanyang halimbawa ng pagpapakumbaba. Let's read this verse, Philippians chapter 2, verse 5 through, I think parang hanggang ano yan, yung mga next, ano ba yung verses. Let's read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Parang may karugtong po yan. Parang lang, parang. Ayan. So therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So humility then is the most important attitude of the kingdom conqueror. Amen. Kinonquer ng Panginoong Yesus ang kaaway gamit ang sandata ng pagpapakumbaba. Amen. Ninibel po niya ang sarili niya sa atin. He came down sa level po ng tao. Mula sa kanyang pagkadiyos, inubad niya ang kanyang pagkadiyos at namuhay sa kalagitnaan ng mga tao. Anong uri ang tao? Banal? Matuwid? Walang matuwid kahit isa. Pero nabuhay po siya sa piling ng mga makasalanan. Para lang mawin. Para lang manalo siya. May panalo niya yung laban. Amen. Remember when Jesus Christ was tempted? Tinukso ang Panginoon doon sa ilang. Higa, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong ito. Anong puntos po doon ni Satan? Gutom na gutom si Jesus 40 days fasting. Diba? 40 araw, walang kain. So, ang mindset ni Satanas, gutom to. Siguradong hindi niya tatanggihan itong ko sa kanya. So, if you are the Son of God, ipinangalandakan pa niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, kung talagang mayaman ka, hindi mo ako niyan. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato nito. Bakit? Kasi ang isip ni Satanas, na parito si Jesus para iligtas ang mga makasalanan. So, kung ang Panginoong Jesus ay nadaig ng tukso ni Satanas at ginawang tinapay ang mga bato na yon, mapapakain niya yung mga Israelita. Pero, hindi naman maliligtas ang kanilang mga kaluluwa. Amen. Kaya, through humility, God, Jesus, conquered the enemy. So ngayon, siyang nag-rule sa atin. Siyang nag-ahari sa atin. Amen. Amen? Praise God. Let's proceed. So, the price that paid. The pride paid. So pride being the opposite of humility is a very stubborn spirit, deceiving even those who have already been rescued out of darkness. It is very deceiving. Yung pride is very deceiving. Amen. It had caused the fall of many, even great men and women of God. If we are not discerning and careful, we can be deceived to become victims once again. So be very discerning. Pride creeps in so subtly if you do not practice selflessness. So ang pride po ay napaka-dangerous, napaka-delikado po niyan. So kasi sa totoo lang, sa Biblia, yan ang unang kasalanan. Yan ang unang-unang disobedience o sabihin natin sin. No?
nakita po natin ang pride po na yan sa storya. It's not just a story, but ito po ay naganap doon sa panahon po ni Lucifer. As a praise and worship, Amen. Lucifer is the worship leader po yan sa sangkalahitan. Amen. Bakit pumasok yung kayabangan sa kanya? Bakit pumasok yung pride sa kanya? Dahil siya yung malapit sa Diyos. Kitang-kita niya ang kalalatian, nakikita niya yung mga creatures, yung mga angels na nag-worship sa kanya. So feeling niya, dahil siya yung nasa unahan, feeling niya, bilib na bilib sa kanya yung mga creatures na yon, yung mga angels na yon. So nag-develop ngayon yung pride sa kanya. Kaya nga, ninais niya, no, isinapuso niya, pinaglanuhan niya, isinaisip niya, no, na mahigitan ang Panginoon. And that is because of pride. Balang araw, sabi niya, tanapasan ko yan, hihigitan ko yan, tatatag ako ng aking trono. Saan nagmula lahat yun? Isang maliit na pride. Kapag hindi naagapan yung maliit na pride na to, pag na-develop yan, nagiging malaking pride. Amen. Kaya napaka itong lugar na to, prone po lahat ng tumatayo po dito sa tinatawag nating pride. So there should be Discerning spirit. an awareness for individual, especially sa mga tumatayo po dito. Either worship leader, instrumentalists, coordinators, even pastors, preachers. Ang pride po, creepy niya, gumagapang yan eh. Hindi mo alam, hindi mo na namamalayan. Amen? At kapag po yun nakapasok sa puso ng tao, doon nagsisimula. Kaya nga, tinuro sa atin ng Panginoon, di ba? Lagi tayong hihingi, panalangin, hihingi ng kapatawaran. Every day. No? Though tayo po ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. No, His death, pinatawad niya ang ating mga kasalanan from the past, present, and even sa future. Do not misinterpret this. Ang kasalanan po natin, pinatawad ng Panginoon. Hinugasan na ng Panginoon. Lahat po yan, nilinis na ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, kahit magkakamali ka, hindi ka nahingi ng tawad. Even the people of God can be deceived. Even the people, man and woman of God can be deceived. Amen. Just a little, isang maliit na pride lang ang pumasok sa puso ng tao. Yan po ay mag-cause po yan ng isang malaking problema sa pananampalataya, sa relationship niyo sa isa't isa. Magbubunga po yan ng hindi maganda. Amen. So let's practice selflessness. Luke chapter 9 verse 23. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So tatlong bagay po yan. Deny oneself, take up the cross, and follow Jesus. Amen. Selflessness po ang tawag dyan. Now, for you to be selfless, kailangan tanggihan mo yung sarili mo. Yung nararamdaman mo, kung alam mong mali, rebuke it. Amen. Yung naisip mo, alam mong mali, rebuke it. Amen. Kalimutan mo yan. Iwaksi mo yan. Kung alam mong yan ay personal, pang sarili, iwaksi mo yan. Amen. Take up the cross. So ito po ay isang malaking sakripisyo. So tayo po lahat ay may kanya-kanyang krus na kailangan batahin, kailangan bitbitin, buhatin. Krus na kung saan tayo po ay kailangan magsakripisyo. No, hindi yan literal na krus na nakita natin pagmahal na araw. Especially sa probinsya namin. Talagang nagpapapako pa sila. That's not literal. So, ang krus po yan yung mga pasanin mo sa buhay. Yan yung mga problema mo sa buhay na kailangan mong pagtagumpayan. No, kailangan nating bitbitin. And most importantly, follow Jesus. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse
Verse 20, no? Turo sa kanya lahat ng kapag-aralan sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon, di ba? So Jesus knew all along that pride can take great at all, even among His servants. So He gave us the antidote against pride, that is denial. Amen. So to conquer the pride, you need to practice self-denial. Amen. No? Okay, next po. So, pride is the first sin of God's creation. Lucifer, sinasabi ko po kanina, so sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. So, it cost him his precious relationship with God. Nasira yung relasyon niya. Sabi mo, worship leader po siya, lahat yun nawala. Because of pride. Na-demote po siya. No? Nandun na siya sa mataas at magandang posisyon. Naghangad pa siya na mas mataas na posisyon, mas mataas pa sa Diyos ang hinagad niya. So, yun. Na kastigo po siya. So, he was destined to go into the eternal flames of the lake of fire. So, remember, don't let your ego play with emotion. No, kapag na-open ka, tapos in-entertain mo yung offensement na yun, may danger po yan. May damage po yan na maiiwan. So, don't let hurting damage you by entertaining an attitude of revenge. No, yan ang posibleng maging response dyan. Maghihiganti ako, babawian ko siya. Sinaktan niya ang puso ko, sinaktan niya ang damdamin ko. May araw siya. Paano kung gabi? So, stop the spirit of pride before it stops you from your purpose. So, kapag tinignan po natin ang purpose ng Diyos, wow, napakaganda ng layunin po ng Panginoon. Pero pag umiral po ang pride, yung purpose ng Diyos, either ma-delay po yan or totally matigil po yan. So, Amen. let us not entertain kahit maliit na ego po sa ating emosyon. So, let us now examine what the spirit of humility does to us if we yield to its bidding. Let's proceed sa ating pong mga main points. Virtues of humility. Main points number 1, submission and obedience. From verse 5a. Now, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. So, number 1, always look unto God. Kasi kapag tumingin tayo sa ating kapwa, nagkakaroon tayo ng comparison. Mas sigit ako sa kanya. Mas less siya sa akin, mas yung position ko mas mataas. Walang humility po doon. Ang humility, being submissive and obedient. No? Submissive, ang sabi po dyan likewise, you younger people. Ibig sabihin ng likewise, merong pinagkumparahan, merong pinagkopyahan. Anong pinagkopyahan yan? Yung mga naunang verse. Sa mga naunang verse, ang wika po ni Pedro dyan, patungkol sa mga elders. Elders ha, katulad ko rin na elder, magpakumbaba tayo sa isa't isa. Pangalagaan natin ang kawan ng Diyos. Yun yung sinasabi po ni Pedro po dyan. Ngayon, binalingan niyo mas nakababata. Tulad nyo mga kabataan. Likewise, sabi niya, you younger people, submit kayo sa kanila kasi matatanda sila. Amen? Sa mga matatanda po dyan. Pasakop kayo at sumunod kayo sa mga nakatatanda sa inyo. Pero may bawi po yan. Sabi dyan. Submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to One another. sino yung kawan another ng mga younger? Mga elder. Hindi lang ito sa mga younger. Yung pagiging submissive and obedient dyan is not only for the younger to submit sa mga elders, but to one another. Amen. Diba? Kasi paano mo nasabi nagpakumbaba ka kung talagang mas nasa mababa ka naman? Masasabi mong nagpakumbaba ka kung nasa taas ka tapos bumaba ka. Amen? Hindi ka nagpakumbaba kung alam mong nasa mababa ka at mas pataas yung sa'yo. Parang ano yan? Pinakaalitan ka, pinakasagutan ka. Alam mo ikaw yung nauna, tapos lumapit ka sa kanya. Sorry na. Alam mo ikaw ang nauna, ikaw yung nagkamali, tapos lumapit ka sa kanya. Sorry. Wala doon yung pagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba, Sorry na walang siya yung kasalanan. lumapit sa'yo. Ikaw yung nagkamali sa kanya, tapos siya pa yung lumapit sa'yo. Siya yung nagpakumbaba. Amen. Amen?
Amen. So, for the elders and the youngers, submit to one another. Kahit elder ka, kung alam mo may mali ka, kung alam mo merong nagawa na offense siya, hindi kalugihan. Sabi ni Jesus, hindi niya tinuturing na robbery, kawalan sa kanya yung magpakumbaba from heaven to earth, from divinity to humanity. Hindi niya tinuring na mawala siya doon sa level ng Diyos. Amen. Amen. But instead, tinignan po niya kung ano yung purpose ng kanyang pagpapakumbaba. To win, to conquer. Amen. The battle. Amen. Hindi, meron pa po yun. Ayan. Ayan. Sabi niya, humility is characterized by an attitude of submission to God, by obedience to His Word, including submission and obedience to God's delegated authority, who implement God's divine plan. So remember, people need to be led into fulfilling God's divine commands in Matthew 28 verse 20. Kaya may mga elders, sila po yung magbibigay ng guidance, sila po yung magbibigay ng sabihin po natin, ruling, no, kung may mga rules po na kailangan ipatupad. So, given na sa atin po, as Filipinos, we practice, no, yung respect sa mga nakatatanda. No, nagbibigay po tayo ng mano, no, nagmumagman tayo ng po at opo. That's how we respect. At pag mayroong pinakisuyo, we submit. No, we obey. That's how we practice yung tinatawag po nating submission and obedience sa mga nakatatanda. Pero ang isang nakatatanda, pag inutusan ng nakababata, that's another level of humility. Amen. Kaya pag nakikipag-usap ka sa bata, kailangan mong yumuko, kailangan mong umupo. Bumaba ka sa level niya. No, yung bata, bumaba ka sa level niya. Ganun ang Amen. ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Hindi natin makuha ang plano ng Diyos, paano niya tayo ililigtas. So, ang purpose niya, iligtas ang tao. Pero hindi maintindihan ang tao. So, what He did is, from heaven to earth, nagpakumbaba po siya. Nabuhay siya sa piling po natin. Ganon, naunawaan at tatanggap po natin ang biyaya ng kaligtasan. Next slide po. Sige po. Napasa na mo natin yan. Point number 2. Second honor. Hmm. Honor and respect. Number 2, honor and respect. So, doon sa 5b, yung second part naman po ng chapter, verse 5. So, God resists the proud, but gives grace to the humble. So, He received, ang nagpapakumbaba ay hindi natatalo sa laban. Amen. So, respect in a worldly perspective is earned. But it is most importantly commanded by God for everyone to observe. Papakumbaba o ang honor and respect, bunga po yan ng ating pong pinagpapagalan. Gusto mong i-honor ka ng mga tao? Kailangan paghirapan mo na yung position mo. Gusto mong i-respeto ka ng mga nasasakupan mo sa kumpanya, let's say. Kailangan manager ka para mag-submit sa'yo, rumispeto sa'yo, igalang ka ng mga tao sa ilalim mo. Kailangan may position ka. At yung position na yun, pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, but not in the biblical perspective. Sa Biblia, ang nagpapakumbaba ang tinataas ng Diyos. At ang nagpapakataas ay binababa ng Panginoon. Next slide po. So, our parents is an example. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. So, given na as Filipinos, we honor and we respect our parents. No, ang pangit naman kung magulang mo ay ganun-ganun mo na lang pagsalitaan. So, meron mga ganyang mga nangyayari na walang respeto sa magulang. Yun po yung nakakadurog ng puso. So, para sa pang nilabas ka sa mundong ito ng mga magulang mo, tapos ganyan lang ang magiging trato mo sa kanila. So, God hates those kind of attitude. No, doon ina-apply naman yung tinatawag po natin na yung kataasan nila, yung kawalan nila ng utang na loob. No, balang araw, may experience nila kung ano yung pina-experience nila. Kasi nangyari po yan sa amin.
No, yung isang kabataan siya noon, nawalan siya ng respeto sa magulang niya. Pero nung naging magulang na siya, yung mga anak niya wala ng respeto sa kanya. Inani niya kung ano yung itinanim niya. No, pagdating ka ng respeto, aani ka ng respeto. Ang respeto, Amen. hindi yan inihingi, kusang ibinibigay. No, ang paggalang, no, yung honor, karangalan, hindi po yan binabayaran. No, kusang ibinibigay po yan sa mga taong karapat-dapat ng paggalang at karangalan. Next slide po. Our leaders to honor. So our leaders, so 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. So dito naman, usapang church. No, yung kanina, biologically, parents natin, but sa ikalawa, sa our spiritual parents, spiritual father and mother, so they are worthy of honor and respect also. And of course to other people, no, sa ibang tao. Next po. So if you give due honor and respect to others in the same token, a humble man will gain honor. Amen. So that's biblical. Proverbs 29 verse 23. A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Amen. Ang taong nagpapakumbaba ay aani ng karangalan. Ngunit ang taong arrogante ay wala ng karangalan. Parang sa mga road rage na nangyayari. Yung natin sa atin sa especially sa Pilipinas, yung mga road rage po sa atin, kahit dati kang pulis, kung arrogante ka sa kalsada, magkakaroon ka ng disgrace. No, parang pinakita mo, pinakilala mo pa sa sarili mo, pulis ka, tapos gano'n naman yung parang yun yung sinasabi ng Bible sa atin. A man's pride will bring him low, but the humble spirit in spirit will retain honor. Number 3, teachableness. 1 Peter 5 verse 6. Teachableness. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So there is much hope of transformation for a humble person because he is open for rebuke and correction. They are not likely to resist change. On the other hand, a proud person is not so. Proverbs 18:12, before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. So, ang pagiging teachable, ang puso ay pakinabang sa isang tao na nagtataglay po nito. Yung kahit nakatatanda ka, handa kang makinig. Kahit nasa posisyon ka, handa kang matuto. Amen. Sa mga tao alam mo, pwede magbahagi sa iyo ng maaari mong matutunan. Amen. Kasi kung punong-puno ka na ng kaalaman, ayaw mo nang tanggapin eh. Hindi mo na gustong tanggapin. But a teachable heart, a teachable person, bukas yan sa pakikinig. When you listen, L-I-S-T-E-N, when you listen, you learn. Ang pagiging teachable, simpleng makinig ka lang, matututo ka. Are you listening? Amen. May matututo na tayo sa pakikinig. So when you listen, you learn. When you listen, you increase your knowledge. When you listen, you stay. Amen. Kasi may natututunan ka, mag-stay ka. When you listen, you think. Kasi lahat ng pinakinggan mo, ina-analyze mo sa isip mo. Parang pinoprogram mo, sinusuri mo. That's how you listen. Now when you listen, you are entertained. And when you listen, you narrate. That's listen. Learn, increase, stay. Think, entertain, narrate. Narrate. That's listen. That's how Acronym. that's how you learn. That's how we learn. Pag tayo nakikinig, tayo ay natututo. At ang teachable na puso, a humble person has a teachable heart. Amen. Pagkaroon tayo ng pusong handang turuan, handang matuto. Pagkaroon tayo ng pusong handang makinig. That's part of being humble. That's part of being in the virtue of humility, in the attitude of humility.
Amen. Amen? Amen. A person cannot serve others well without humility. Amen. Humility is the gateway for greatness. Amen. Kasi para makapaglingkod ka ng maayos, kailangan magpakumbaba ka. Amen. Kaya nga, palapakan natin yung nagluluto po dyan. Yung mga behind the scene na hindi nakikita sa harapan. Sila yung mga naglilingkod po dyan. Yung mga nagbabacuum, Amen. yung mga nagluluto, naghihiwa ng sibuyas, kalabasa, etc. etc. Nasa mababang paglilingkod po sila. But without them, wala tayong kakainin. And yun po yung kahalagahan po niyan. Amen. Amen. So, in conclusion, tayo po yung magtatapos. Pakasan po natin. So, greatness in God's kingdom is marked by humility, without which we cannot be a servant of all. Without a servant attitude, we cannot win people for God and His kingdom. Amen. In Mark chapter 10, verse 43 to 44, sabi ni Jesus, "But it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be servant first, would be first among you must be slave of all." Amen. Ito po yung storya, yung dalawa sa alagad ni Jesus, lumapit sa kanya, magkapatid. Pero, Lord, baka naman pwede pag nandun ka na sa karyan mo, upo ako sa kanan, ikaw yung isa sa kaliwa. Pwede ba? Eh narinig ng ibang mga alagad, nagalit sila. Hindi ba sila nagalit? Siguro gusto nila sila. Yung upo sa kanan sa kaliwa.